Hindi naman talaga pangarap ni Elias ni maunahan ang maging bayani sa isang bayan na halos walang nakakapansin sa mga tulad niya. Kung tutuusin, ang pangarap niya lang ay simple. Matapos ang araw na may kita, may ulam na mainit at may gabi na hindi siya gigisingin ng kaba. Sa San Roque, kilala si Elias bilang tahimik na karpintero. Yung tipo ng lalaking hindi maingay sa inuman, hindi mahilig makipagchismisan at mas pinipiling makinig kaysa magsalita. May mga araw na umaakyat siya sa bubong para magpalit ng yero. May mga araw na nag-aayos siya ng lumang pinto o gumagawa ng kabinet para sa bagong kasal. Minsan, siya rin ang tinatawag kapag may nabubuwal na bakod o nababasag na bintana. Sa liit ng bayan, sapat na ang sipag para mabuhay, pero hindi sapat para makalimot sa utang. Bago pa man lumakas ang hangin ng paparating na bagyo, matagal nang umuugong sa dibdib ni Elias ang mas malakas na unos. Ang utang na hindi niya ginusto, pero siya ang nagbayad ng kapalit. Elias, 2 linggo na yang kisame. Baka naman bukas mo na tapusin ha? Sigaw ni Aling Mercy habang nagsasandok ng sinigang sa karinderya. Nakatayo si Elias sa tapat ng karinderya. Pawis na pawis kahit maulap ang langit. May bitbit siyang maliit na bag na may martilyo, pao at metro. Mula sa amoy ng sinigang hanggang sa tunog ng kutsara sa pinggan. Parang normal na araw lang sana. Opo, Aling Mercy. Mahinahon yan sagot. Yung last na pako lang puko lang. Bibili ako mamaya. Kumain ka muna. Para kang walis tingnan, papayat mo. Ayaw mo ba nitong sinigang? May tabato. Ang gumiti si Elias. Pilit na nagbibiro. Kung taba lang po ang solusyon sa problema, matagal na po akong tumaba. Napatingin si Aling Mercy sa kanya. Alam ng matanda kung kailan biro at kung kailan may bigat. Anong problema mo, anak? Yung trabaho? O yung hindi na niya tinuloy pero alam na nila pareho ang tinutukoy? Si Sergio Montalban. Sa kabilang dulo ng palengke si Sergio, ang tipong lalaking hindi kailangan sumigaw para katakutan. Sapat na ang isang tingin, sapat na ang pagpitik ng daliri. Nagpapautang siya, sabi ng ilan. Pero sa totoo lang siya ang nagpapatain sa takot ng bayan. May mga tauhan siyang umiikot, mga lalaking nakasapatos kahit putikan ang daan. Laging may yosi sa bibig at tingin na parang mau hinuhusgahan. Basta po, Aling Mercy, aayos din. Sagot ni Elias at inilihis ang usapan. Umupo siya, kumain ng 2 subo, pero kahit mainit ang sabaw, malamig pa rin ang sikmura niya. Dumating si Toto Bansil, barangay tanod na halos kaedad ni Elias. Pawisan, may dalang maliit na radyo. Hoy, Elias, sabi ni Toto, humihingal. Nag-announce na sa radyo, signal number, pumaas daw mamaya. Maghanda na raw tayo. Kapitan gusto mag-meeting sa barangay hall. Tumango si Elias. Sige, pupunta ako pagkatapos ko dito. Punta ka ngayon, tol. May listahan ng mga bahay na kailangan tulungan. Ikaw pa naman ang mabilis umakyat sa bubong. Tinapik siya ni Toto, tapos yumuko at bumulong. Tsaka, nakita ko si Sergio kanina. Nagtatanong-tanong. Parang may yelong dumaan sa batok ni Elias. Nagtatanong, tungkol saan? Ewan. Pero ikaw yung sinabi niyang di pa nagbabayad. Napakadat si Toto sa labi. Ingat ka, tol. Iba na yung tingin niya ngayon. Nagpasalamat si Elias, tapos tumayo. Hindi na niya inubos ang sinigang. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil parang hindi marunong lumunok ang lalamunan niya kapag si Sergio na ang usapan. Pagdating sa barangay hall, maingay. May mga nanay na may kargang bata. May mga lolo na hawak ang payong. May mga kabataan na nagbubuhat ng sako ng bigas. Sa harap, nakatayo si Kapitan Ruel Sandoval. Matipunong lalaki. Maayos magsalita, pero halatang pagod sa dami ng problema. Mga kabarangay, umpisa ng kapitan, hindi biro tong bagyong paparating. Lahat ng nasa tabing ilog, ililikas natin. Yung mga bahay na mahina ang bubong, kailangan ayusin agad. Elias, Toto, Jepoy, kayo ang maglilibot mamaya. Nabanggit ang pangalang Jepoy Lagrimas, isang habal-habal driver na tumutulong kapag may sakuna. Kumaway si Jepoy kay Elias, pero kapansin-pansin ang kaba sa mukha niya rin. Sa likod ng hall, naroon si Mara Rivas, radyong volunteer, may notebook, may ballpen. Siya yung laging nagpa-post sa bulletin board ng updates, laging may listahan ng evacuation centers, laging may boses na kalbado kahit nagkakagulo na. Elias, tawag ni Mara, lumapit. Ikaw yung mag-aayos ng bubong kina Aling Nena sa Riverside, di ba?
Oo, sagot ni Elias. Bakit? May anak siyang asthmatic. Kailangan makalipat sila sa covered place bago lumakas ang hangin. Tulungan mo ako ha. Ako magpapahatid ng meds. Tumango si Elias. Sige, gawin natin agad. Normal sana ang lahat kung hindi lang sumulpot si Sergio Montalban sa pintuan ng barangay hall. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmamadali. Parang kanya ang oras. Nakaumbrela pa siya kahit hindi pa umuulan at sa paligid niya naroon sina Berto Lazo at Nimrod Castañeda, mga tauhang kilala sa palengke. Natahimik ang ilang tao. Ang iba yumuo, ang iba nagkunwaring abala. Kapitan, bati ni Sergio, may ngiting hindi umaabot sa mata. Magandang hapon, nabalitaan ko may bagyo. Siyempre, concerned tayo sa mga kababayan. Sergio, sagot ni Kapitan Ruel, pilit magalang. Oo, may bagyo. Kung may naitutulong ka, paki-coordinate sa barangay. Meron, sagot ni Sergio, tapos biglang tumingin kay Elias. Direktang-direkta. Parang tinutusong ang dibdib. Pero bago yon, may kailangan akong kausapin. Hindi umiwas si Elias. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil alam niyang kahit umiwas siya, hahabulin pa rin siya ng tingin. Lumapit si Sergio. Hanggang 2 hakbang na lang ang pagitan. Halos maramdaman ni Elias ang amoy ng kolon na humahalo sa amoy ng pawis at ulan sa hangin. Elias, sabi ni Sergio, dahan-dahan. Naalala mo yung usapan natin? Yung utang mo? Naalala ko, sagot ni Elias. Mababa ang boses. Mumiti si Sergio. Kasi ako, hindi ako nakakalimot. Lalo na kapag pera ang usapan. Tila gumalaw ang hangin. Narinig ni Elias ang mahinang tunog ng radyo ni Toto, ang kaluskos ng papel sa kamay ni Mara, at ang huni ng mga bata sa labas. Lahat naghalo sa isip niya, pero isang pangungusap lang ang umuukit sa tenga niya. May deadline tayo, dagdag ni Sergio, bago matapos ang linggo. Tumikhim si Elias. Nag-iipon ako, magbabayad ako. Hindi sapat ang magbabayad, gusto ko yung siguradong magbabayad. Sumulyok si Sergio sa paligid na parang gusto niyang ipakita na kaya niyang magsalita kahit maraming tao. Alam mo Elias, pag hindi mo natupad, may kapalit. Naramdaman ni Elias na nanginginig ang kamay niya, pero pinigil niya. Hindi siya pwedeng magpakita ng takot dito, sa harap ng mga kapitbahay na umaasa pa sa kanya para sa bubong nila, para sa paglikas nila. Kapatid, singit ni Toto, lumapit ng kaunti. Bagyo ngayon, baka pwedeng... Tumingin si Sergio kay Toto, isang titig lang, at tumahimik ang tanod. Wala akong kausap, Toto. Si Kapitan Roel naramdaman ng tensyon, lumapit din. Sergio, dito muna tayo sa barangay. Bagyo ang prioridad. Kung may personal kanyong usapan. Kapitan, putol ni Sergio. Kalmado pa rin. Hindi personal to, negosyo to. Muling tumingin kay Elias. At negosyo, hindi pinapatagal. Tumango si Elias, pilit huminga ng maayos. Naintindihan ko. Good. Bumuntong hininga si Sergio na parang siya pa ang nahihirapan. Tandaan mo, Elias, hindi lang ikaw ang pwedeng maapektuhan. Pagkatapos noon, umalis si Sergio na parang walang nangyari. Parang dumaan lang para magpaalala kung sino ang may hawak ng lubid. Naiwan si Elias na nakatayo. Parang may bato sa dibdib. Lumapit si Mara. Hawak ang notebook niya at mahina ang boses. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango si Elias, pero hindi sigurado kung totoo. Oo, kailangan lang. Tapusin yung mga bubong. Bagyo to. Elias, sabi ni Kapitan Ruel, seryoso. Kung may problema ka, sabihin mo. Hindi ko gusto yung may nananakot sa tao ko habang sakuna ang hinaharap natin. Umiling si Elias. Ayoko pong madama yung barangay. Ako na lang po. Tumingin sa kanya si Kapitan, parang may gustong sabihin. Pero pinili niyang igalang ang katahimikan ni Elias. Sige, pero kung may mangyari, lumapit ka. Lumabas si Elias ng hall kasabay ni Toto at Jepoy. Sa labas, nagsisimula ng magdilim ang langit kahit hapon pa lang. May amoy ng ulan sa hangin, yung amoy na parang may paparating na malaking pagbabago. Tol, bulong ni Toto habang naglalakad sila. Bakit di ka nalang lumapit sa kapitan? Dahil hindi niya kayang bayaran yung utang ko, sagot ni Elias, payak. At kahit bayaran niya, hindi mawawala si Sergio. Lalakas lang loob nun. E di anong gagawin mo? Tumingala si Elias sa langit. Kita niya ang mga ulap na nag-iipon ng galit.
Maghahanap ng paraan, sabi niya. Kahit ano. At habang naglalakad sila papunta sa riverside para ayusin ang unang bubong, hindi alam ni Elias na ang bagyong paparating ay hindi lang hangin at ulan. May bagyo ring kumakatok sa buhay niya. At sa mga susunod na araw, may isang taong darating na magpapabago ng lahat sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Sa riverside, mas ramdam ang paparating na bagyo kaysa sa gitna ng bayan. Yung hangin dito parang may sariling isip, umiikot sa mga puno, humahampas sa mga dingding na manipis at dumadaan sa pagitan ng mga bahay na magkakadikit na parang magkakapatid na nanghihingi ng sabay-sabay na proteksyon. Nagkalat ang mga yero sa gilid ng kalsada, may mga nakatumpok na sako ng buhangin at may mga pamilyang nagmamadaling mag-impake ng damit at mga gamit. Hindi ito yung panik na sigawan, ito yung tahimik na panik, yung kilos na mabilis pero bibig na nakasara kasi alam ng lahat na kapag nagsalita sila, bakal lumabas ang takot. Si Elias kasama sina Toto Bansil at Jepoy Lagrimas ay naglilibot na. Nasa balikat niya ang tool bag at sa isip niya, nasa balikat pa rin niya ang deadline ni Sergio. Pero tinulak niya palayo ang personal na unos dahil alam niyang may mas konkretong unos na darating kapag bumigay ang bubong ng mga bahay dito. Dito muna tayo kay Aling Nena, sabi ni Toto habang tinuturo ang bahay na halos pahilis na ang bubong. Yung anak niya, asma, kapag nagkagulo to, delikado. Tumango si Elias at tumapak sa putik. Jepoy, hawakan mo yung hagdan. Toto, abot mo yung pako pag kailangan. Copy, sagot ni Jepoy, pero halata ang nerbiyos. Grabe yung hangin, no? Parang ayaw tayong paakyatin. Akyatin pa rin, sagot ni Elias. Mas ayaw natin yung babagsak to mamaya. Pag akyat niya, naramdaman niya agad ang malamig na singaw ng hangin. May mga yero na nakaluwag, may mga pako na lumalabas na sa kahoy. Habang pinupukpok niya pabalik, umalingaw-ngaw sa isip niya ang boses ni Sergio. Bago matapos ang linggo, Elias, sigaw ni Aling Nena mula sa ibaba. Payat at putla. Ingat ka ha? Diyos ko kumahulog ka dyan. Hindi po, sagot ni Elias, kahit alam niyang hindi siguradong hindi. Tapusin lang natin to. Sa di kalayuan, nakita niyang papalapit si Mara Rivas. May dalang maliit na paper bag at isang plastic na may gamot. Kasama niya ang midwife na si Ate Siena. May bit-bit na nebulizer kit. Aling Nena, tawag ni Mara. Ito na yung meds ni Miko. Sabi ni Ate Siena, dalhin na natin sa covered area mamaya. Salamat anak, sagot ni Aling Nena. Nanginginig ang boses. Bumaba si Elias pagkatapos ng ilang minuto, pawis na naman kahit malamig ang hangin. Paglapag ng paa niya sa putik, ramdam niya yung pagod na parang 2 araw na trabaho sa isang hapon. Pero wala pang pahinga, may iba pang bahay. Next tayo kay Mang Doroteo, sabi ni Toto. Yung lolo sa dulo, yung anak niya nasa Maynila, mag-isa lang siya. Habang naglalakad sila, may dumaan na habal-habal sa kabilang kalsada. Mabilis, halos mag-splash ng putik sa paa nila. Napalingon si Jepoy. Uy, parang si Ramil yun ah. Sinong Ramil? Tanong ni Elias. Tauhan ni Sergio. Sagot ni Jepoy, pabulong. Yung laging nakahudi, kahit mainit. Parang may tumusok sa dibdib ni Elias, pero pinigil niya ang reaksyon. Hindi siya dapat magpahalata. Lalo't na yun, maraming mata sa riverside. Lalo't may mga taong nag-aabang ng kahit anong chismis. Pagdating nila sa waiting shed malapit sa highway, isang maliit na kubing may bubong na lata at 2 bench, biglang humampas ang hangin ng mas malakas. Napatingin si Elias sa kalsada. Ang langit parang bumaba, ang ulap parang nakababa ang noo. Parang uulan na, sabi ni Toto, hinihigpitan ng kapote. At doon niya unang nakita, hindi bilang isang dramatic entrance na pangpelikula, kundi bilang isang anino sa dulo ng kalsada. Isang babae, payat, basang-basa ang buhok, hawak ang strap ng backpack na parang iyon na lang ang natitirang kapit sa mundo. Nanginginig ang balikat niya, hindi lang sa lamig, kundi sa pagod. May tao, bulong ni Jepoy. Lumapit si Mara, agad naging alerto. Miss, okay ka lang? Tawag niya. Hindi sumagot agad ang babae. Napatingin siya sa kanila, mata niya puno ng takot at pag-iingat. Para siyang sugatang hayop na hindi alam kung tutulungan o sasaktan. Tubig,
Mahinang sabi ng babae, halos hindi marinig sa hangin. Kinuha ni Mara ang tumbler niya, inabot. Heto, inom ka muna. Uminom ang babae, nanginginig ang kamay. Napansin ni Elias ang sugat sa palad niya. May gasgas, parang kinalmot ng bakal o tumama sa semento. Napansin din niya ang sapatos nitong putik-putik. Hindi pang baha, hindi pang biyahe. Parang tumakbo lang siya ng tumakbo. Anong pangalan mo? Tanong ni Ate Siena, mahinahon, sanay sa mga taong gulat. Sandaling nagdadalawang isip ang babae bago sumagot. Naya, sabi niya. Naya Villarreal. Taga saan ka? Tanong ni Toto, pero hindi agresibo, mas parang concern. Maynila, sagot ni Naya, at parang ang salitang iyon ay may kasamang bigat. Pero hindi ko alam paano ako napunta dito. Nagkatinginan sina Mara at Ate Siena. Si Elias tahimik lang pero nakatuon ang mata sa paligid. Kasi may isang bagay sa kilos ni Naya na hindi tugma sa karaniwang naliligaw. Yung tingin niya sa likod, yung paghigpit niya sa backpack, yung paraan ng pag-upo na laging handang tumayo. Bakit ka nandito sa highway mag-isa? Tanong ni Mara. Huminga si Naya at parang iyon ang pinakamahirap niyang ginawa. May hinahanap ako, sagot niya, pilit kalmado. May kailangan akong puntahan, pero mali yata yung nasakyan ko. May kasama ka ba? Tanong ni Ate Siena. Umiling si Naya. Wala. Bago pa makapagtanong ulit si Mara, may dumaan na motor sa kalsada. Mabagal, parang may sinusuri. Dalawang lalaki, naka-helmet, pero nakalingon-lingon. Nang makita nila ang waiting shed, bumagal palalo. Nakita ni Elias kung paano nanigas si Naya. Paano biglang lumalim ang paghinga niya. Paano niya hinila ang backpack palapit sa dibdib. Elias, bulong ni Toto. Parang tauhan, sagot ni Elias. Halos walang tunog. Dumiretso ang motor pero bago lumayo, huminto sandali ang isa. Nagkunwaring nag-aayos ng side mirror. Pero malinaw, tinitingnan nila kung sino ang nasa shed. Miss Naya, mahinang sabi ni Mara. Lumuhod para pantay ang mukha nila. May problema ba? Hindi agad sumagot si Naya. Lumuha lang ang mapa niya. Pero hindi siya umiiyak. Yung luha niya, parang naipon lang dahil sa pagod. May sumusunod. Amin niya sa wakas, halos pabulong. Hindi ko alam kung hanggang dito, pero pakiramdam ko, nandito na sila. Si Jepoy, biglang naglakad palapit kay Elias. Tol, delikado to. Baka madamay tayo. Tumingin si Elias kay Jepoy at sa sandaling iyon, nagbalik sa isip niya ang sinabi ni Sergio. Hindi lang ikaw ang pwedeng maapektuhan. Pero iba to. Ito ay tao na literal na nanginginig sa harap nila. Tao na walang mapuntahan sa gitna ng paparating na bagyo. Tao na parang may dalang lihim na pwedeng sumabog. Pero ngayon, ang kailangan muna ay simpleng bagay. Isang ligtas na lugar. Kapag lumakas ang ulan, dito kayo mamamatay sa lamig, sabi ni Ate Siena, diretsahan. May evacuation center. Pero hindi ako pwede doon. Mabilis na putol ni Naya at halatang nagulat pati siya sa tindi ng boses niya. Pasensya, hindi ako pwedeng makita. Nagpalitan ng tingin sina Mara at Otto. Tahimik si Elias, pero gumalaw ang panga niya. Parang may desisyong binubuo. Saan ka pupunta? Tanong ni Mara. Umiling si Naya. Hindi ko alam. Humigpit ang hawak niya sa backpack. Basta kailangan kong lumayo. Sa sandaling iyon, may kulog sa malayo. Parang paalala ng langit na wala silang oras para magkunwari. May malapit dito na looban, sabi ni Toto. Pero kung may sumusunod sa'yo, hindi kita kilala, biglang sabi ni Naya kay Mara. Nangunginig ang boses. Pero kung pwede, kahit isang gabi lang, kahit saan, basta hindi nila ako makita. Hindi pa nangyari ang mismong eksena ng pagkatok sa bahay ni Elias. Hindi pa. Pero sa parteng iyon ng hapon, nagsimulang magtagpo ang dalawang bagyo. Yung bagyong nasa ulap at yung bagyong dala ng babaeng hindi dapat nandito. At habang ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa lupa ng Riverside, alam ni Elias na kung ano man ang susunod niyang gagawin, hindi na lang bubong ang inaayos niya. Buhay na ang nakasalalay.
Hindi na nag-usap ng matagal sa waiting shed kapag masyado kang nagtatagal sa isang lugar. Habang may humahabol, para ka na rin kusang naglalagay ng target sa noo mo. Kaya ang naging usapan nila ay pira-piraso. Mga tinginan, mga maikling salita, at mga desisyong kailangang buuin kahit hindi pa buo ang impormasyon. Si Mara ang unang kumilos. Elias, sabi niya, halos pabulong pero matatag. Hindi ko siya pwedeng iwan dito. Pero hindi rin namin siya pwedeng isama sa evacuation center kung totoo yung sinabi niya. Si Toto, nakakunot noo, sumulyap sa kalsada kung saan dumaan ang motor kanina. Kapag binalikan siya ng mga yon, dito pa lang, tapos na. Ano, sa bahay mo muna, Elias? Malayo ang looban niyo sa highway. Hindi sumagot agad si Elias. Naramdaman niya kung paanong ang bawat pagpili ay may kasamang kabayaran. Naalala niya ang banta ni Sergio na kapag may nangyari, hindi lang siya ang apektado. Naalala niya ang mukha ni Kapitan Ruel sa barangay hall, seryoso at may babala. Naalala niya rin ang mga bubong na inaayos niya kanina, mga pamilyang hindi niya kayang talikuran. Pero sa harap niya ngayon ay si Naya, basang-basa, nanginginig at halatang hindi sanay humingi ng tulong. Hindi ito yung klase ng tao na lumalapit para manghingi ng limos. Ito yung klase ng taong napilitan lang dahil wala nang ibang natitira. Kaya ko, sabi ni Elias sa wakas, mababa ang boses. Isang gabi hanggang humupa ang ulan. Pero walang ingay at kung may sumunod hindi tayo lalabas. Mabilis na tumango si Naya, parang natatakot magbago ang isip ni Elias. Salamat, hindi ko kayo idadamay. Isang gabi lang pangako. Huwag kang magsalita ng pangako. Singit ni Toto. Dito sa San Roque, kahit panako, may presyo. Hindi na sila tumagal. Si Jepoy ang nag-offer na ihatid sila sa looban sa pamamagitan ng habal-habal. Pero nagdalawang isip si Elias. Kung may nagmamasid, mas madaling sundan ang motor kaysa ang paglalakad sa eskinita. Kaya ang ginawa nila, naglakad sa mga likod bahay, dumaan sa madilim na shortcut na alam ni Toto dahil tanod siya at sumilong muna sa bakanteng tindahan hanggang tumahimik ang paligid. Habang naglalakad, hindi maiwasang mapansin ni Elias ang backpack ni Naya. Hindi ito yung ordinaryong bag na dala ng estudyante. Medyo mabigat dahil bawat hakbang niya parang may hatak. At tuwing maririnig niya ang tunog ng motor sa malayo, mas lalo niyang niyayaka iyon sa dibdib. Mara, bulong ni Elias habang nasa likod sila ng isang bahay. Sabihin mo kay Kapitan Ruel yung nakita natin. Huwag mo lang banggipin kung saan siya. Tumango si Mara. Magte-text ako, tapos uuwi na rin ako. Baka hanapin ako ni nanay. Pero Elias, please, ingat. Gaya ng dati, sagot ni Elias. Pero alam niyang hindi na ito gaya ng dati. Pagdating sa looban, halos wala ng ilaw. Iisa lang ang street lamp na patay sindi at ang mga bahay ay magkakahiwalay, may mga puno sa pagitan. Yung bahay ni Elias, barong-barong na may lumang kahoy at yero, nakatayo sa gilid, parang laging handang tibagin ang hangin. Dito, sabi ni Elias, binuksan ang gate na gawa sa kawayan. Pasensya na, maliit lang. Okay lang, mabilis na sagot ni Naya at may halong hiya. Mas okay pa to kaysa sa wala. Pumasok sila, amoy kahoy, amoy lumang sabon at amoy kape na minsan lang niluluto. Pinailawan ni Elias ang maliit na gas lamp dahil patay sindi na rin ang kuryente. Inabot niya kay Naya ang isang tuwalya at isang lumang t-shirt. Magpalit ka sa likod, sabi niya. Tinuro ang maliit na kurtina na naghihiwalay sa kusina at higaan. Hindi kita titingnan. Tumango si Naya halos hindi makatingin sa kanya. Salamat. Habang nagpapalit si Naya, nakaupo si Elias sa silyang kahoy, tahimik. Si Toto nasa labas pa, nagbabantay. Elias, bulong ni Toto mula sa bintana. Naririnig ko may motor sa may kanto. Ewan kung sila yon, pero mag-ingat. Tumamo si Elias. Umuwi ka na, Toto. Baka hanapin ka sa barangay. Sabihin mo kay Kapitan, may bisita ako, pero wag kang magbanggit ng pangalan. Gets, sagot ni Toto. Pero kung may mangyari, sumigaw ka, malapit lang ako. Pag alis ni Toto, tahimik na ulit ang bahay. Sa labas, lumalakas ang ulan. Yung tunog nito sa yero, parang libu-libong daliri na sabay-sabay kumakatok. Lumabas si Naya mula sa likod ng portina. Nakatuyo ng kaunti ang buhok, pero kita pa rin ang pagod sa muka. Umupo siya sa dulo ng bangko, parang ayaw makuha ang buong space. Nagkakape ka ba? Tanong ni Elias.
para lang mabawasan ang bigat. Oo, minsan, sagot ni Naya. Pero pag may pera lang. Napangiti si Elias, maliit lang. Dito walang arte, kape, asukal, tubig, yun lang. Pinakuluan niya ang tubig sa maliit na kalan. Habang naghihintay, hindi maiwasang magtanong si Elias. Pero maingat ang tono. May pamilya ka ba? Sandaling tumahimik si Naya. Parang nag-iisip kung gaano karami ang ibibigay niyan impormasyon. Meron, sagot niya. Pero hindi ko sila pwedeng lapitan ngayon. Dahil sa humahabol, tumango si Naya. Pero hindi niya sinabi kung sino. Ayoko kayong idamay. Kaya ko sana mag-isa. Pero may bagyo. Ang bagyo, hindi mo kayang kausapin, sabi ni Elias. Hindi mo kayang suyuin. Kaya minsan, kahit ayaw mo, kailangan mong humingi ng silong. Nagkape sila. Ilang minuto, halos walang salita. Pero sa katahimikan, may mga bagay na lumalabas. Yung paraan ng paghawak ni Naya sa tasa. Yung tingin niya sa bintana tuwing may ilaw ng sasakyan sa malayo. At yung paghinga niya na pilit pinapakalma ang sarili. Biglang kumidlat. Kasabay nito, patay ang kuryente ng tuluyan. Mas lalong dumilim ang bahay. Gas lamp na lang ang ilaw. Napahawak si Naya sa dibdib niya. Parang nabigla. Sorry, takot ako sa kidlat. Okay lang, sabi ni Elias. Dito sanay na, pero minsan, kahit sanay ka, nakakagulat pa rin. Napatitok si Naya sa kanya, parang may gustong sabihin. Bakit mo ko pinatuloy? Tanong niya mahina. Hindi mo naman ako kilala. Huminga si Elias. Hindi niya kayang sabihin yung totoong dahilan na kahit siya matagal nang gustong may tumulong sa kanya, pero wala. Kaya ang sinabi niya ang pinakasimple. Kasi kung ikaw yung nasa labas, sagot niya, at ako yung may bahay, ayokong magkasala sa sarili ko. Sandaling natahimik si Naya. At sa unang pagkakataon, parang nabawasan ang tiga sa mukha niya. Salamat, sabi niya ulit. Pero ngayon mas totoo. Maya-maya may kumatok. Hindi yung malambing na katok ng kapitbahay. Yung katok na parang may karapatang buksan ang pinto. Tatlong mabilis, isang malakas. Nanigas si Elias. Tumayo siya agad, kinuha ang lumang flashlight. Si Naya parang reflex, biglang tumayo rin at hinila ang backpack palapit. Wag, bulong ni Elias. Tahimik ka. Muling kumatok, mas malakas. Elias, sigaw ng boses sa labas. Malinaw kahit umuulan. Buksan mo to! Nang marinig ni Elias ang boses, parang may bumagsak na bato sa sikmura niya. Si Sergio Montalban. Hindi alam ni Elias kung paano niya natunton ang looban. Hindi niya alam kung sinong nagsabi. Pero alam niyang sa sandali niyon, ang gabi ng bagyo ay hindi na lang tungkol sa ulan. Ito na yung gabi na may ibang unos na pumasok sa bahay niya. At si Elias, kahit kailan, hindi siya naging handa sa ganitong klase ng katok. Hindi gumalaw si Elias agad. Sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang mundo. May tunog pa rin ang ulan sa yero. May kulog sa malayo. Pero ang nangingibabaw ay ang atok at ang boses sa labas na parang may hawak na kandado ng kinabukasan niya. Si Naya, nakatayo sa gilid ng kurtina, hawak ang backpack na parang kalasag. Kita sa mata niyang alam niya ang ganitong sitwasyon. Yung biglang may kumakatok na hindi ka pwedeng harapin at hindi ka ring pwedeng tumakbo. Lumapit si Elias sa pintuan, ngunit hindi niya binuksan. Sumilip siya sa maliit na siwang sa gilid kung saan may puwang dahil luma na ang kahoy. Nasilayan niya ang anino ni Sergio sa labas at dalawang mas malapad na anino sa likod, malamang sina Berto at Nimrod. Elias, muling sigaw ni Sergio. Mas mababa ang tono, mas delikado. Alam kong andyan ka, buksan mo. Hindi ko gusto yung pinapahaba mo pa. Pinikit ni Elias ang mata niya sandali. Huminga ng malalim. Kung bubuksan niya, papasok ang unos. Kung hindi niya bubuksan, baka sirain nila ang pinto at mas lumala. At sa loob ng bahay niya, may taong hindi dapat makita. Huwag mong bubuksan, pabulong ni Naya, nanginginig ang boses. Please! Tumango si Elias, ngunit alam niyang hindi ito simpleng huwad. Si Sergio, hindi yung tipo na umaalis dahil pinaghintay. Lumapit si Elias sa kurtina at hinila ito ng kaunti. Naya, bulong niya,
Doon ka sa likod. Sa may ilalim ng higaan, tahimik. Pero ngayon, mariing sabi ni Elias, ngunit hindi pa sigaw. Yung tono niyang pangkarpintero, yung sanay magbigay ng utos sa delikadong trabaho. Gumalaw si Naya, mabilis. Halos hindi tumunog ang paa. Siniksik niya ang sarili sa likod. At bago siya tuluyang mawala sa dilim, tumingin siya kay Elias na parang gustong magsabi ng mas marami. Pero wala na silang oras. Bumalik si Elias sa pintuan. Muling kumatok si Sergio. At this time, may kasamang hampas sa kahoy. "Buksan mo, Elias!" sigaw ni Sergio. "Hindi kita pinupuntahan dito para makipaglaro." Sumagot si Elias, pilit kalmado. "Anong kailangan mo, Sergio? Bagyo, umuwi ka na." Tumawa si Sergio, maiksi at walang saya. "Bagyo? Ako matong bagyo mo, Elias? Buksan mo. May itatanong lang ako." Sa labas, narinig ni Elias ang kaluskos ng sapatos sa putik. Malamang umiikot ang tauhan, sinusuri ang paligid. Kung may ibang tao, buti na lang at looban nito. Madilim, at ang mga kapitbahay ay nagsipagsara na ng mga bintana. "Buksan mo," sabi ni Sergio. "Mas mabagal na. Kung ayaw mo, ipapabukas ko." Napalunok si Elias. Sa gilid ng utak niya, sumagi ang mukha ni Toto na nagsabing may motor sa kanto. Sumagi rin si Kapitan Ruel na nagsabing lumapit siya kapag may problema. Pero paano siya lalapit ngayon? Wala siyang signal dito. At kung sisigaw siya, baka mas mapahamak si Naya. Hindi niya pwedeng patagalin. Kaya ang ginawa ni Elias, binuksan niya ang pinto. Pero kalahati lang. Sapat para makita niya si Sergio. At sapat para harangan niya ang loob. "Sergio," sabi ni Elias, matigas ang boses kahit nanginginig ang dibdib. "Ano?" Basa si Sergio sa ulan, pero parang hindi siya naaabala. Nakatayo siya sa ilalim ng payong, nakaango ang ulo. Sa likod, sina Berto at Nimrod nakasando kahit malamig, halatang sanay sa gulo. "Yan," sabi ni Sergio, ngiti na parang nananalo. "Ganyan, mas maayos kapag marunong makinig." "Anong gusto mo?" ulit ni Elias. Suminghot si Sergio. "May narinig ako." Tumigil siya, tumingin sa loob, parang sinusukat kung ilang tao ang naroon. Na may dumating na babae sa Riverside. May backpack. Naligaw daw. Pinatutulungan. Nanigas ang batok ni Elias, pero pinigil niya. "Maraming naliligaw kapag bagyo." "Marami," sagot ni Sergio. "Pero hindi lahat may daladalang lihim. Hindi lahat may hinahabol na motor." Lumapit si Sergio isang hakbang at biglang humigpit ang hawak ni Elias sa pintuan. "Wala akong alam dyan," sabi ni Elias. "Wala?" ngumisi si Sergio. "Eh di mas mabuti. Kasi kung meron, baka madamay ka sa problemang hindi mo naman kayang bayaran." Naramdaman ni Elias na parang sinasakal ang dibdib niya sa salitang bayaran. Parang laging pera ang dulo ng lahat. "Kung tungkol sa utang ko," sabi ni Elias, "magbabayad ako. Huwag mo nang idamay ibang tao." "Hindi ko idinadawit," sagot ni Sergio, kunwaring mahinahon. "Ikaw ang nagdadawit sa sarili mo. Kasi hindi ka marunong pumili ng ligtas na kaibigan." Sa sandaling iyon, biglang humampas ang hangin ng malakas. Kumidlat at kasabay nito, may malakas na tunog sa bubong ng bahay ni Elias. Parang may nabitawang yero sa kabilang bahay na tumama. Nayanig ang buong istruktura at napaatras si Elias. "Hoy!" sigaw ni Berto. Bumibigay yata bubong nito ah. At bago pa makapagsalita si Elias, may mas malakas na nangyari. Isang bahagi ng kisame sa loob, malapit sa kurtina, ang biglang lumundo at bumigay. Narinig ang langit-ngit ng kahoy, ang bagsak ng alikabok, at ang pagkabigla ng isang katawan. Ay! Napasigaw si Elias at sa instinct, sinugod niya ang loob. Hindi na niya naisip si Sergio sa labas. Hindi na niya naisip ang utang. Isang bagay lang ang alam niya. May bumabagsak at may pwedeng masaktan. Sa pagtalon niya papasok, hinabol siya ng hangin at ulan sa pintuan. Napatid siya sa upuan at sa pag-angat niya ng kamay para saluhin ang bumabagsak na yero at kahoy, tumama ang matalim na gilid sa braso niya. Aray! Napasinghap siya, ramdam ang init ng dugo.
sa malamig na hangin. Elias! Narinig niyang sigaw ni Sergio mula sa pintuan, pero hindi ito yung concerned na sigaw. Parang naiinis lang siya dahil may abala. Sa likod ng kurtina, biglang lumabas si Naya. Nakalimutan ang pagtatago. Sa pagkakita niya ng dugo, tumakbo siya agad kay Elias, walang alinlangan. Sandali, sabi ni Naya, mabilis ang kilos. Kinuha niya ang tuwalya, pinunit ang isang dulo at pinisil sa sugat ni Elias. Press mo, wag mong bibitawan. Nagulat si Elias sa bilis niyang kumilos. Naya, dapat. Wala nang dapat. Putol ni Naya. Nanginginig pero matatag. Kung mamamatay ka dito, parehong tapos. Sa pintuan, nanlaki ang mata ni Sergio. Hindi man niyang nakita ng malinaw kung sino si Naya, pero nakita niyang may babae sa loob. At sa lamig ng tingin niya, alam ni Elias na iyon na ang hinahanap niya. Dahan-dahang sabi ni Sergio, nakangisi. So meron nga. Umarangkada si Sergio papasok, pero humarang si Elias kahit masakit ang braso niya. Wala kang karapatan dito, sabi ni Elias, halos pabulong pero matigas. Tanga, sabi ni Sergio, umiiling. Karapatan? Hindi to korte. Bahay mo to, oo. Pero utang mo, akin. Sa likod ni Elias narinig niya ang mahinang kaluskos ng zipper. Saglit siyang lumingon at nakita niya si Naya. Binubuksan ang backpack. Nanginginig ang kamay. Hindi para kumuha ng armas, kundi para kumuha ng isang sobre na mukhang pinipilit niyang itago kanina. At nang bahagyang bumivas ang sobre, nasilayan ni Elias ang laman. Hindi ito simpleng ID o papel. May makapal na bundle ng cash at may mga dokumentong may logo ng kumpanya. Mga papel na mukhang napangahalaga. Hindi, mahinang sabi ni Elias. Halos hindi makapaniwala. Si Sergio parang nakakita ng ilaw sa dilim. Tumawa siya at yung tawa niya mas nakakatakot kaysa sigaw. Yan pala, sabi ni Sergio at tumingin siya kay Naya. Kaya ka tumatakbo. Nanlamig ang mukha ni Naya. Hindi mo alam ang pinasok mo, sabi niya, pero halatang nanginginig ang tuhod niya. Oo, alam ko, sagot ni Sergio, at lumapit pa, at alam ko ring, kung may pera ka, may paraan tayo. Tumingin siya kay Elias, parang sinasadyang saktan siya. Elias, heto, bayaran natin utang mo ngayon. Kapalit, ibigay mo sa akin ang babaeng yan, at yung dala niyang sobre. Parang may sumabog sa dibdib ni Elias. Hindi siya bayani, pero hindi rin siya hayop. Hindi, sagot niya agad, walang pag-aalinlangan. Hindi. Tinaasan ni Sergio ng kilay. Ede, mas lalala. Sa labas, narinig nila ang yabang ng ibang tao. Mga paa sa putik at boses na pamilyar. Si Toto, Elias, sigaw ni Toto sa labas, basang-basa. Narinig ko anong nangyayari at kasabay ng sigaw na iyon, isang bagong pag-asa ang pumasok sa gabing punong-puno ng unos. Ngunit alam ni Elias, kahit dumating si Toto, hindi ibig sabihin tapos na. Dahil kapag si Sergio ang kalaban mo, hindi siya umaalis ng walang kapalit. Hindi na kayang itago ng dilim ang tensyon sa loob ng maliit na bahay ni Elias. Kahit patay ang kuryente at gas lamp lang ang ilaw, malinaw ang mga muka, lalo na yung muka ni Sergio Montalban na parang nagwagi na bago pa man lumaban. Sa labas, malakas ang ulan at sa pagitan ng mga patak, naririnig ang paghingal ni Toto Bansil sa tapat ng pinto. Elias, ulit ni Toto, mas malakas, may halong kaba. Buksan mo, narinig ko yung sigawan. Nakatayo si Elias sa pagitan ni Sergio at ni Naya, duguan ang braso. Nanginginig sa sakit pero pilit matatag. Si Naya nasa likod niya, hawak pa rin ang sobre at backpack. Parang hindi alam kung itatago, ibibigay o tatakbo. Sina Berto at Nimrod nakapwesto sa gilid, mga mata nilang palipat-lipat, parang mga aso na naghihintay ng utos kung kakagat. Huwag mo siyang papasukin, bulong ni Sergio kay Elias. Mababa ang boses pero ramdam ang banta. Mas lalala to pag may ibang makisawsaw. Hindi ka naman pwedeng mag-utos dito, sagot ni Elias, paos pero diretso ang tingin.
Bahay ko to. Nagumisi si Sergio. Bahay mo, pero problema mo, akin. Tandaan mo yan. Sa isang mabilis na galaw, inabot ni Elias ang flashlight at sinenyasan si Naya na umatras sa likod ng kurtina. Hindi siya sumunod agad. Nakapako ang paa ni Naya, parang natatakot sa anumang maling galaw. Doon, bulong ulit ni Elias, mas mariin. Huwag kang lalabas. Gumalaw si Naya, mabilis pero bago siya tuluyang mawala, nakita ni Elias ang tingin niya. Hindi lang takot, kundi hiya. Parang ayaw niyang maging dahilan ng gulo. Parang sanay siyang mag-isa. Lumapit si Elias sa pinto at binuksan ito ng kaunti. Basa si Toto. Hawak ang batuta ng tanod at flashlight din. Anong? Hindi natapos ni Toto ang tanong dahil nakita niya si Sergio sa loob. Sergio, anong ginagawa mo dito? Sumilong si Toto sa may pinto pero hindi pumasok ng tuluyan. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang kapag pumasok siya, opisyal na itong kulo sa loob ng bahay. Ah, Toto, sabi ni Sergio, parang casual lang. Nagkataon. Dumaan lang ako. Concerned ako kay Elias. Baka lumipad bubong. Concerned? Kumunot ang noo ni Toto. Eh di sa barangay ka mag-report. Hindi dito sa gitna ng bagyo. Tumawa si Sergio, maiksi. Relax ka lang, lalaki tayo. May usapan lang kami. Kung usapan yan, dapat hindi ganyan ang tono. Sagot ni Toto. Tumingin kay Elias at napansin ang dugo. Elias, sugatan ka? Anong nangyari? Bumigay yung kisame. Sagot ni Elias. Pinipilit gawing normal ang boses. Nadali lang, pero si Sergio hindi na mapirmi. Kita sa tingin niya na gusto niyang tapusin na ang laro. Lumapit siya sa pinto. Tumapat kay Toto. Toto, sabi ni Sergio, mabagal at malamig. Alam mo ba kung anong delikado sa bagyo? Yung may mga taong hindi dapat pinatitira kahit saan-saan? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Toto. Nanginginig na sa galit. Huwag kang magpakabayani, sagot ni Sergio. May hinahanap lang ako. Babae, baka nakita niyo sa Riverside. May daladalang bag. Nanlamig si Toto. Saglit, lumipat ang tingin niya kay Elias. Isang mabilis na titig na may tanong. Pero hindi siya nagsalita. Wala akong alam dyan, mabilis na sagot ni Toto. Diretso. At kung may hinahanap ka, sa pulis ka dumaan. Sina Berto at Nimrod biglang umusog sa likod ni Sergio. Parang handang sumugod. Hinawakan ni Toto ang batuta niya ng mas mahigpit. Berto? Nimrod? Sabi ni Sergio, hindi tumitingin. Kalma. Lumapit si Sergio kay Toto, halos magkadikit na sila. May hawak akong listahan ng mga taong may utang dito sa bayan. Bulong niya. Pero hindi ganoon kahina, parang gusto niyang marinig ni Elias. At sa listahan na yon, si Elias ang pinakamadaling pigain kasi wala siyang kapit. Napuno ang dibdib ni Elias. Sergio, singit niya. Tama na, hindi pa, sagot ni Sergio. At tumingin siya kay Elias na parang may inaalok na candy na may lason. Eto ang deal, Elias. Hindi mo na iisipin yung deadline mo. Bayad na utang mo ngayong gabi. Wala nang habol. Nanlaki ang mata ni Toto. Anong kalukuhan yan? Paano mo babayaran utang niya? Bigla-bigla. Ngumisi si Sergio. Maraming paraan. Sumulyap siya sa loob ng bahay. Sa direksyon ng kurtina. Parang alam niyang naroon ang babae. Kapag marunong kang makipagpalitan. Si Elias, kahit masakit ang braso, lumapit ng kaunti. Walang palitan, sabi niya, matigas. Hindi ako nagbabayad ng utang sa kapalit ng tao. E di anong gusto mo? Taas kilay ni Sergio. Magpatamartir ka hanggang mamatay ka sa kahirapan? Wala kang maipapamana kahit bubong man lang? Toto, sumingit. Kung may problema kayo, bukas na. Sa barangay. Sa kapitan. Hindi dito. Kapitan? Ngumisi si Sergio. Parang kinukutya ang ideya. Kapitan Ruel? Mabait yan. Oo. Pero hindi niya kayang pigilan ang ulan. Hindi niya kayang pigilan ang gutom. Hindi niya kayang pigilan ang katotohanan. Kapag may utang ka sa akin, may hawak ako sa'yo. Tumayo si Elias ng mas tuwid. Hindi mo hawak ang pagkatao ko. Sandaling tumahimik ang lahat. Sa labas, kumulog. Sa loob, naririnig ang patak ng tubig mula sa kisame na bumigay. At sa likod ng kurtina, naririnig ni Elias ang mahinang paghinga ni Naya, parang pinipigilan ang sarili na hindi umiyak. Biglang tumalon ang boses ni Sergio. Mas mabangis. Sige,
Ayaw mo ng deal? E di wag. Tumingin siya kay Berto. Hanapin niyo. Nanlaki ang mata ni Toto. Hoy, hindi pwede yan. Lumapit si Toto para harangan. Pero sinunggaban siya ni Nimrod sa braso. Tabi, tanod, sabi ni Nimrod. May ngisi, wala kang karapatan dito. May karapatan ako bilang tanod, sigaw ni Toto. Pilit kumawala. Sumugod si Elias, hinila si Nimrod palanyo kay Toto. Kahit masakit ang sugat niya. Lumabas kayo, sigaw ni Elias, ngayon na pasigaw na. Sa bahay ko, ako ang masusunod. Berto mas mabilis, lumapit sa kurtina at sinubukang hilahin yun. Sa isang iglap, napaatras si Elias at hinabol si Berto pero nahuli siya dahil sa sugat at sa putik sa sahig. Natapilok siya at sa pagbagsak niya, bumulwak ang sakit sa braso niya. Elias! Sigaw ni Toto. Nakawala na, sinubukang pigilan si Berto. Sa mismong sandaling yun, lumabas si Naya mula sa likod ng kurtina. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang pagpipilian. Hawak niya ang sobre sa isang kamay. At sa isa, hawak ang backpack na parang sasagpangin niya ang mundo. Tama na! Sigaw ni Naya. Nanginginig ang boses pero malakas. Ako yung hinahanap nyo. Parang tumigil ang oras. Si Sergio, numiti na parang ito ang gusto niyang mangyari. Oh, ayan, sabi ni Sergio. Dahan-dahan, parang nananalo. Mas madali pala kapag marunong kang sumunod. Hindi ako susunod, sagot ni Naya. Nangingilid ang luha, pero matigas ang panga. Pero hindi ko rin hahayaang may masaktan dahil sa akin. Lumapit si Sergio, dahan-dahan, parang ahas. E di ibigay mo yung sobre at aalis na kami, simple. Napatingin si Naya kay Elias. Nakaluhod sa sahig, duguan, pero nakatingin pa rin sa kanya na parang sinasabing wag. Napatingin siya kay Toto, na hingal at galit. Lahat sila basang-basa na ng ulan at ng takot. Ano ba laman yan, singhal ni Toto? Hindi kay Naya, kundi sa sitwasyon. Bakit ganyan siya kadesperado? Hindi sumagot si Naya. Pero sa paghipit niya sa sobre, halatang hindi ito basta pera lang. May bigat itong hindi makikita sa mata. Sa labas, biglang may sumigaw. Boses ni Mara Rivas sa dilim. Pila paparating. Toto! Elias! Marinig ko! Nanlaki ang mata ni Sergio. Napalingon sa pinto. Hindi niya gusto ang dami ng tao. Hindi niya gusto ang saksi. Berto! Nimrod! Utos ni Sergio. Mabilis na. Tapusin na natin to. Kunin. Sumugod si Berto kay Naya. At doon sa gitna ng bagyo, sa loob ng bahay na halos bumigay, nagdesisyon si Elias kahit masakit at duguan. Hindi na siya aatras kahit ang kapalit ay lalong gulo. Huwag! Sigaw ni Elias. At tumalon siya para haraman si Berto kahit alam niyang hindi siya ang pinakamalakas sa kwarto. Ngunit minsan, hindi lakas ang kailangan, kundi paninindigan. At sa pagbangga nila, kumalat sa sahig ang ilang papel mula sa sobre. Mga dokumentong may logo at pirma. Sapat para makita ni Sergio at sapat para lalo siyang magdilim ang mata. Yan, bulong ni Sergio, halos may kilig sa kasamaan. Yan ang kailangan ko. Hindi natapos sa suntukan ang gabing iyon. Natapos ito sa biglang pagdami ng mga taong ayaw ni Sergio Montalban na maging saksi. Pagpasok ni Mara Rivas sa bahay, basang-basa at hingal. Nakita niya si Elias na nakadapa sa sahig, hawak ang dugo ang braso, at si Toto na nakapwesto sa harap na parang kalasag. Si Naya naman, nakatayo sa gilid, nanginginig, habang ang ilang papel ay nakakalat sa putikang sahig. Sa pintuan, nakasiksik si Berto at Nimrod, halatang gusto ng manugod ulit. Pero napipigilan ang tingin ni Sergio. Hindi dahil ayaw niyang manakit, kundi dahil ayaw niyang mahuli. Anong ginagawa niyo? Singhal ni Mara, diretso kay Sergio. Sa gitna ng bagyo, sa bahay ng tao? Ngumisi si Sergio na parang walang kasalanan. Mara, radio volunteer ka, di ba? Dapat alam mo, maraming naliligaw, maraming magnanakaw. Nag-iingat lang kami. Magnanakaw? Napalingon si Mara kay Naya. Saka kay Elias. Elias, okay ka lang? Huwag mong pansinin, paos na sabi ni Elias, pilit bumangon. Mara, tawagan mo si Kapitan. Ngayon, wala tayong signal dito minsan. Sagot ni Mara, nanginginig ang kamay habang hinahanap ang phone.
Pero susubukan ko. Si Toto, hindi na nagpaligoy. Sergio, umalis ka na. May tanod kausap mo? Toto, sagot ni Sergio. Mabagal, may ngiting nanunuot. Tanod ka lang, wala kang baril, wala kang warrant. Kung gusto kong manatili, hindi ka mananatili, putol ni Mara. Mas matapang kaysa inaasahan. Kung walang warrant, wala kang karapatan. Saglit na tumigil si Sergio, tinitimbang ang paligid. Si Mara na pwedeng mag-ingay sa buong bayan. Si Toto na tanod na handang makipagbanggaan. At si Elias na duguan pero hindi sumusuko. At sa ilalim ng gas lamp, nakikita niya ang mga papel na kalat, mga papel na gusto niyang pulutin. Pero bawat segundo na tumatagal ay mas dumarami ang pwedeng makakita. Doon dumating ang isa pang boses mula sa labas, mabigat, pamilyar. Si Kapitan Ruel Sandoval. Anong nangyayari dito? Sigaw ng kapitan sa ulan. Kasunod niya ang dalawang barangay kagawad na may dalang flashlight. Kagawad Poch Villanueva at kagawad Selma Quirino. At isang lalaking may raincoat na mukhang galing sa ronda, si Rogel Pineda, barangay rescue volunteer. Pagkakita ni Sergio kay kapitan, kumunot ang noo niya. Hindi siya natatakot pero ayaw niyang nasangkot sa papel na pwedeng mag-iba ang usapan. Kapitan, bati ni Sergio. Biglang naging mahinahon ang tono. Nagkataon lang, narinig ko may gulo. Concerned lang ako kay Elias. Sumulyap si kapitan sa dugo sa braso ni Elias. Concerned ka? Bakit may gulo? Bakit may mga tauhan ka dito? Misunderstanding, sagot ni Sergio. May hinahanap lang kaming babae. May report sa Riverside. Sa Riverside ka magtanong. Malamig na sagot ni kapitan. Hindi dito. Lalo na kung may pananakot. Umawa si Sergio ng mahina. Pero halatang pigil. Sige kapitan, ayoko rin ng eskandalo. Pero tandaan mo, kung may tinatago dito si Elias, damay-damay yan. Hindi sumagot si kapitan. Tumayo lang siyang matatag at sapat na iyon para malaman ni Sergio na hindi niya makukuha ang gusto niya ngayong gabi. Sumenya si Sergio kina Berto at Nimrod. Aalis na tayo, sabi niya. Pero bago tuluyang lumabas, tumingin siya kay Elias. Diretso, mabagal. Elias, hindi tayo tapos. Pagkasara ng pinto, parang bumagsak ang hangin sa loob. Yung ulan sa labas, parang mas lumayo. Yung kisame na bumigay, patuloy ang tulo. Pero ngayon, mas naririnig na ang hininga ng mga tao. Umupo ka, utos ni kapitan kay Elias. Rogel, kuha ka ng first aid. May midwife, mabilis na sabi ni Mara. Si Ate Siena, malapit lang. Tatawag ako. Hindi na tumutol si Elias. Umupo siya sa bangko. Nanginginig ang kamay habang pinipisil ang sugat. Naya nakatayo sa gilid, hawak-hawak pa rin ang backpack. Parang hindi alam kung dapat siyang lumapit o lumayo. Halatang gusto niyang maglao. Miss, mahinang sabi ni Kapitan Ruel kay Naya. Hindi na nanakot ang tono, pero diretsyo. Sino ka at bakit ka hinahanap ni Sergio? Hindi agad nakasagot si Naya. Tumingin siya kay Elias, saka kay Mara. Saka kay Toto. Parang humihingi ng pahintulot sa hangin kung safe bang magsalita. Kap, singit ni Toto. Hindi natin siya pwedeng pilitin ngayon. Kita nyo, takot na takot. Hindi ko pinipilit, sagot ni Kapitan. Pero kailangan kong malaman kung may panganib dito sa barangay. Dumating si Ate Siena. Basang-basa rin. May daladalang maliit na kit. Anong nangyari? Tanong niya. Agad lumuhod sa harap ni Elias. Bumigay kisame, sagot ni Elias. Pero hindi na siya nagpaliwanag pa. Anong bumigay? Singhal ni Ate Siena habang nililinis ang sugat. Parang hiwato ng yero. Sino bang nagkagulo dito? Tumingin siya kay Toto na parang alam na ang sagot. Long story, sabi ni Toto, pagod. Basta, naawat na. Habang nilalagyan ni Ate Siena ng benda ang braso ni Elias, lumapit si Naya ng dahan-dahan. Ako po, pasensya na. Bulong niya, halos hindi marinig. Kasalanan ko to. Hindi tumingin si Elias sa kanya agad. Nang tumingin siya, hindi galit ang mata niya. Pagod, pero steady. Hindi kasalanan ng tao ang humingi ng silong. Sabi ni Elias, paus. Ang kasalanan yung manakit para lang makuha ang gusto. Nangingilid ang luha ni Naya. Hindi siya umiiyak ng malakas. Yung luha niya parang ayaw rin niyang marinig ng iba. Kailangan ko na umalis, sabi ni Naya. Pinipigilan ang panginginig. Baka bumalik sila. Baka madamay kayo ulit.
Hindi ka aalis sa ganitong oras, sagot ni Mara. Bagyo pa rin. Tsaka kung bumalik sila, mas delikado kang mag-isa. Tumingin si Kapitan kay Naya. Kung may nangyayari sa'yo, mas mabuting sabihin mo, hindi kita ibibigay kahit kanino. Pero kailangan kong malaman kung anong klaseng peligro. Huminga ng malalim si Naya, parang sumisid sa tubig. Naya Villarreal po, sabi niya, mas malinaw. Nagtrabaho po ako dati sa accounting, sa Maynila, logistics company. Napatingin siya sa mga papel na nakafalat. May nakita po akong hindi tama. Mga resibo na hindi tugma. Mga bayad na walang pinanggalingan. May mga pangalan po, may mga ruta, at may mga taong malalakas. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kapitan seryoso na. Smuggling po, bulong ni Naya, at parang nahirapan siyang bigkasin ng salita. At kapag may nakita ka, tatakutin ka nila o babayaran ka para manahimik. Ayoko po. Kaya kinuha ko yung ebidensya. Nanlamig ang loob ni Mara. Si Toto napamura ng mahina. Si Kapitan tumango. Pero lalo siyang tumigas. Bakit nandito ka sa San Roque? Tanong ni Kapitan. Hindi ko rin po planong dito mapunta, sagot ni Naya. May kontak sana ako pero nawala. Mali yung nasakyan ko. Tapos naramdaman kong sinusundan ako. Napakagat siya sa labi. At si Sergio, hindi ko siya kilala dati, pero alam ko yung klase ng tao na biglang lalapit kapag may perang amoy. Hindi na kinaya ni Elias ang katahimikan. Yung sobre, sabi niya dahan-dahan. Yung pera, para saan yun? Napayo ko si Naya. Emergency fund, sagot niya. Hindi ko po ninakaw. May nagbigay para matahimik ako. Tinanggihan ko yung usapan, pero iniwan nila. Parang pabuya. Parang panali. Umangat ang tingin niya. Ayoko po sana, pero kailangan ko ring mabuhay habang tumatakas. Tumahimik si Elias. Sa loob-loob niya, alam niyang kahit may pera si Naya, hindi iyon sagot sa lahat. Pera na galing sa takot, hindi ka ginhawaan. Elias, mahinang sabi ni Naya, halos pakiusap. Bayaran ko na lang yung utang mo, para hindi ka na nila balikan, para matapos na. Hindi sumagot agad si Elias. Ramdam niya ang bigat ng alok. Hindi dahil masama, kundi dahil may kapalit na hindi nakikita. Kapag tinanggap niya, may utang na naman siya. Utang na loob, utang na hindi pera. Hindi, sagot ni Elias sa wakas. Mahinahon pero matatag. Hindi ako magpapalit ng problema. Ang utang ko, akin. Hindi dapat ikaw ang magdala. Pero ang kaya mong gawin, putol ni Elias. Sabihin mo ang totoo sa tamang tao. At kung kailangan mo ng tulong, tutulungan ka namin sa paraan na hindi ka bibili ng kaligtasan. Napatingin si Mara kay Elias, parang may naalala. May kilala akong abogado. Sabi niya bigla, kaibigan ng pinsan ko. Umuuwi-uwi dito sa probinsya. Baka makatulong. Anong pangalan? Tanong ni Kapitan. Attorney Kiara Lontok, sagot ni Mara. Mabilis. Hindi ko alam kung nandito siya ngayon, pero pwede kong hanapin yung number. Tumango si Elias. Hanapin mo. Tahimik ang lahat sandali habang si Mara ay nagtatype sa phone. Pilit sumagap ng signal sa tabi ng bintana. Si Kapitan, nag-utos na bantayan ang loban buong gabi. Si Toto, lumabas kasama si Rogel para mag-ikot at siguraduhing hindi bumabalik ang mga tauhan ni Sergio. Si Naya, naupo sa sahig yakap ang backpack. Parang ngayon lang nakahinga. At doon, sa gitna ng halos humupang bagyo, may tunog na maliit pero malinaw. Ang vibration ng phone ni Naya. Isang mensahe mula sa unknown number. Nanlaki ang mata niya habang binabasa at biglang nanginig ang kamay niya. Anong sabi? Tanong ni Elias. Dahan-dahan ramdam ang biglang pag-igting. Hindi agad nakasagot si Naya. Tumingin siya kay Elias at sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang nasa mata niya, kundi pag-amin na mas malaki pala ang hinaharap nila kaysa sa isang gabi ng ulan. Ito, bulong ni Naya. Halos hindi lumalabas ang boses. Sabi nila, alam namin kung nasan ka. Hindi na kailangan ng isa pang sigaw o suntok para maramdaman nila ang panganib. Minsan, sapat na ang isang mensahe, isang linya lang para lumamig ang buong katawan mo at para mag-iba ang tunog ng hangin sa labas. Sa loob ng bahay ni Elias, tahimik ang lahat, pero ang katahimikang iyon ay parang nakabitin na kutsilyo. Pakita,
Mahinang sabi ni Kapitan Ruel. Inuunat ang kamay. Umiling si Naya, hawak pa rin ang phone. Pasensya po nga, natatakot ako. Baka kapag may ibang makahawak, may magawa sila. Hindi nagalit si Kapitan. Tumango lang. Sige, hindi ko kukunin. Basahin mo na lang ulit. Nilunok ni Naya ang laway. Sabi, alam namin kung nasan ka. Saglit na nagkakatinginan sina Elias, Mara at Toto. Si Ate Siena napabuntong hininga. Parang sanay na sa mga takot, pero hindi sa ganitong klase. Sa labas may tunog ng tubig na umaagos sa kanal. Parang paalala na hindi pa talaga tapos ang bagyo. Humina lang sandali. May number? Tanong ni Mara. Lumapit. Unknown, sagot ni Naya. Parang burner. Toto, utos ni Kapitan. Ilagay mo sa logbook. Unknown threat message. Para kung may mangyari, may record. Kap, singit ni Elias mababa ang boses. Kahit ilog natin, hindi ibig sabihin safe na. Tumango si Kapitan. Seryoso. Kaya gagawa tayo ng plano. Hindi ka pwedeng mag-isa dito, Naya. At hindi rin pwedeng alam ng buong barangay na nandito ka. Hindi rin pwedeng manatili siya sa bahay mo. Dagdag ni Mara, tumitingin sa bubong na may putas. Lalo na at alam na ni Sergio na may babae dito kagabi. Si Sergio lang ang siguradong nakakita? Tanong ni Kapitan. Si Berto at Nimrod din, sagot ni Toto, bagong pasok mula sa pinto. Basang-basa pa rin, may putik sa pantalon. Nag-ikot ako kanina, wala na sila dito, pero hindi malabo na babalik sila kapag humupa ang ulan. Humigpit ang hawak ni Naya sa backpack niya. Ako na lang aalis, sabi niya ulit, pero ngayon mas mahina. Parang pagod na makipagtalo sa tadhana. Hindi ka aalis ng walang plano, sagot ni Elias, diretso. Kung aalis ka ngayon, doon ka nila aantayin. Mas madaling hulihin ang taong tumatakbo. Napatingin si Naya kay Elias. Hindi mo pa rin ako kilala. Bakit mo pa rin ako tinutulungan? Hindi agad sumagot si Elias. Bumuntong hininga siya sa halip na dramatic na salita, simple lang ang lumabas. Kasi may mga taong tulad ni Sergio na nasanay na walang pumipigil. Kung lahat tayo aatras, tuloy-tuloy lang sila. Tahimik si Naya. Sa mata niya, parang may pader na unti-unting nagkakabitak. May abogado, singit ni Mara. Hawak ang phone niya na naka-speaker. Nakareply si pinsan ko. Nandito raw sa probinsya si Attorney Kiara Lontok. May court hearing daw siya sa Kalapit Bayan, pero uuwi siya mamaya sa San Roque. Pwede raw tayong mag-meet bukas ng umaga, sa lugar na hindi halata. Bukas? Tanong ni Naya, halatang natatakot sa salitang iyon. Para ng bukas ay napakahabang oras kapag may humahabol. Oo, sagot ni Mara, pero kailangan mo munang itago yung mga papel mo. At yung cash, kailangan natin pag-usapan. Napayuko si Naya. Ayoko long cash, parang marumi. Ano man ang pinanggalingan, pwedeng ebidensya yan, sabi ni Kapitan. Pero hindi natin ipapang shopping. Itatago natin, lalagyan ng record. Para kung may magbintang sa'yo na nagnakaw, may proseso. Kap, singit ni Ate Siena. Hindi ko gusto to, pero kailangan natin ng safe house. Yung bahay ni Elias, sira na. At kahit ayusin, kilala na. Tumango si Kapitan. May naisip na ko. Napatingin siya kay Mara. Si Aling Mercy. Karinderya? Tanong ni Mara, nagulat. Pero maraming tao doon araw-araw. Hindi sa harap, sagot no Kapitan. May stockroom sa likod. Lumang bodega. May secret na pintuan papunta sa likod bakod. Alam yun ni Aling Mercy. Dati pa niya ginagamit kapag may lasing na nanggugulo at kailangan niyang magtago ng mga paninda. Napahinga si Elias ng kaunti. Mas safe doon, sabi niya. Kilala si Aling Mercy kung may pumasok na bigla. May dahilan, kakain, pero hindi nila agad mahuhulaan na may tinatago. Naya, nanginginig, tumango ng bahagya. Kung okay sa kanya, okay yun, sagot ni Mara. Si Aling Mercy, hindi yun tatanggi, pero kailangan maingat kasi si Sergio may mata sa palengke. Eto, sabi ni Kapitan, gagawa tayo ng layers. Una, ililipat si Naya bago magumaga. Pero hindi ngayon mismo habang malakas ang hangin. Hihintayin natin yung pagitan, yung oras na tahimik, mga madaling araw. Paano yung mga papel?
Tanong ni Elias, tumingin sa sahig kung saan nakapulot siya kagabi. May mga nakalatag pa, pwedeng nakuha ng hangin. Lumapit si Mara sa mesa at inilatag ang ilang papel na pinulot nila at pinatuyo sa tapat ng gas lamp. Hindi nila binasa lahat. Ayaw nilang masyadong mangtagal sa detalye. Pero sapat ang unang tingin para maramdaman ang bigat. May mga invoice, may listahan ng shipment, may mga pirma, at may mga pangalan na may codename. Hindi natin babasahin dito, sabi ni Kapitan. Attorney Kiara ang bahala. Basta kumpleto. Naya, ikaw ang may alam kung ano yung kulang. Napakagat si Naya sa labi at doon lumabas ang mas malalim na takot. May kulang, amin niya. May isang folder, hindi ko nakuha. Nasa dating boss ko pa. Pangalan? Tanong ni Kapitan. Ramon S. De la Vega. Sagot ni Naya, halos pabulong. Accounting head. Siya yung unang lumapit sa akin para ayusin daw namin yung numbers. Siya rin yung nagbanta na wag ako magpakabida. Kung nasa kanya ang folder, paano natin makukuha? Tanong ni Mara. Umiling si Naya. Hindi ko alam. Hindi na ko pwedeng bumalik sa Maynila. Tiyak na nakaabang na sila. Toto, nakatayo sa may pinto. Biglang nagsalita. Kap, kung syndicate to, baka may contact sila dito. Baka si Sergio. Hindi lang basta pautang. Napatigil ang lahat sa ideyang iyon. Pero walang tumutol. Dahil may mga taong ganun, maliliit sa papel, pero malaki ang koneksyon. Mas lalong kailangan natin ang abogado, sabi ni Elias, at pulis na hindi nabibili. Kiara ang unang step, sagot ni Mara. Pero may problema. Kapag nalaman ni Sergio na abogado ang papasok, baka mag-advance move siya. Baka gamitin niya yung utang ni Elias para pigilan siya. Parang may sumundot kay Elias. Hindi niya gusto maging kahinaan ng utang niya. Pero alam niyang totoo. Kung gusto ni Sergio, pwede niyang sirain ang pangalan ko sa barangay. Sabi ni Elias, mababa. Pwede niyang ipakalat na magnanakaw ako o kasabwat. E di kontrahin natin, sabi ni Kapitan. Rogel, Kagawad Selma, Kagawad Poch, magpapaikot tayo ng official barangay patrol sa looban ni Elias hanggang mailipat si Naya. Toto, ikaw ang lead. Mara, ikaw ang mag-uusap kay Aling Mercy, pero huwag sa text. Puntahan mo ng personal. Tumamo silang lahat, isa-isa. Sa gitna ng mga utos, si Naya nakaupo pa rin. Yakap ang backpack. Tumitingin siya sa sugat ni Elias sa benda sa braso niya. At parang mas lalo siyang naiipon ng guilt. Elias, sabi ni Naya mahina, yung utang mo. Umiling si Elias bago pa siya matapos. Hindi natin pag-uusapan yan ngayon. Ang pag-uusapan natin, paano ka mabubuhay? Biglang may tunog sa labas. Hindi malakas pero sapat para mapalimon silang lahat. Parang gulong sa putik. Parang motor na dumadaan sa looban. Sumilip si Toto sa bintana, dahan-dahan. May headlight, bulong niya. Isa, mabagal. Naya biglang namutla. Sila? Hindi pa natin alam, sabi ni Kapitan. Pero ang tono niya ay handang-handa. Lahat tahimik. Patayin yung lamp saglit. Pinatay ni Elias ang gas lamp. Biglang lumubog sa dilim ang bahay. Tanging tunog ng ulan at tibok ng puso ang natira. Dumaan ang ilaw sa bintana. Parang mata na naghahanap. Tumigil saglit sa tapat ng bahay, parang may nagmamasid. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Naya. Hindi na ito basta pagtakas. Ito na yung klase ng laban na dahan-dahan kanilang sinasakal hanggang sumuko ka. Pero sa dilim, naroon si Elias, nakatayo sa harap niya, kahit sugatan, kahit walang armas. At ang simpleng presensya niya ang nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Unti-unting umusad ang headlight palayo. Lumayo rin ang tunog ng gulong sa putik. Huminga si Mara ng malalim, halos umiiyak sa kaba. Kailangan na nating ilipat siya, bulong niya. Tumango si Kapitan. Pag humupa ng kaunti, aalis tayo. At bukas, haharap tayo kay Attorney Kiara. Sa likod ng lahat ng iyon, hindi napansin ni Elias na may isa pang bagay na gumagalaw sa dilim. Isang papel na bahagyang nabasa, may sulat kamay sa gilid, isang address sa San Roque, at isang pangalan na hindi niya inaasahang mababasa doon. Hindi niya pa binabasa ng buo, pero naramdaman niya, may patibong. At sa patibong na iyon, hindi lang si Naya ang target.
pati siya. Hindi na nila hinintay na tuluyang humupa ang ulan bago kumilos. Sa mga ganitong sitwasyon, mas delikado ang mamaya kaysa ngayon. Dahil ang mamaya ay may oras para makapagplano ang kalaban. Kaya nang dumating ang pagitan ng madaling araw, yung oras na hindi na ganun kalakas ang hangin pero madilim pa rin ang paligid, tinuloy nila ang paglipat kay Naya. Si Toto ang nasa unahan. May flashlight na tinatakpan ng kamay para hindi masyadong maliwanag. Sa likod, si Rogel Pineda ang bantay sa gilid ng eskinita at si Kapitan Ruel ang naglalakad na parang anino. Walang yabang, walang ingay. Si Mara, hawak ang payong na halos wala ng silbi dahil sa hangin. At si Naya, nakayuko, yakap ang backpack na parang mismong buhay niya ang laman. Si Elias ang nasa dulo, sugatan pa rin ang braso pero ayaw magpahuli sa lakad. Nakahudi siya at cap para kung may makakita, ordinaryong tao lang siya sa dilim. Dito, bulong ni Toto nang makarating sila sa likod ng karinderya ni Aling Mercy. May lumang pinto ron, yung pinto na akala ng iba ay para sa bodega lang ng gulay. Pero pagpasok nila, may makitid na daan papunta sa mas malalim na stockroom at sa gilid, may kurtinang makapal na maaaring itabing parang wall. Mercy, tawag ni Mara pabulong. Lumabas si Aling Mercy na may hawak na kandila. Namumula ang mata sa puyat. Diyos ko, sabi niya. Ano to? Bakit parang pelikula? Aling, sabi ni Mara. Kailangan namin ng silong para sa kanya. Isang gabi lang, delikado. Tumingin si Aling Mercy kay Naya. Mula ulo hanggang paa, basang-basa, nanginginig. Parang batang nagtatago sa bagyo. Wala siyang tinanong na mahaba. Isang tingin lang, saka siya tumango. Pasok, sabi ni Aling Mercy. Walang tanong, sa likod. Pero makinig kayo, maraming mata dito sa palengke. Kapag may kakaiba, mararamdaman nila. Alam namin, sagot ni Kapitan Ruel. Kaya maingat. Nang makapasok si Naya sa stockroom, doon lang siya nakaupo ng tuluyan. Nakasandal siya sa sako ng bigas, hawak ang backpack, nanginginig ang daliri. Si Aling Mercy, naglatag ng lumang banig at inabot ang isang kumot. Anak, sabi ni Aling Mercy, mas mahinahon na ang boses. Kahit anuman yan, buhay ang mas mahalaga. Huminga ka. Huminga si Naya, pero para siyang nalulunod pa rin. Sa labas ng stockroom, nag-usap sina Kapitan, Mara, Toto at Elias. Bukas ng umaga, meeting kay Attorney. Kiara, sabi ni Mara. Sabi niya sa may lumang chapel sa kabilang barangay para hindi halata. Elias, sabi ni Kapitan, ikaw ang kasama ni Naya. Pero kung may mangyari, huwag kang magpapakahiro. Tawagin mo ako agad. Tumango si Elias. Opo ka, pero kung bumalik si Sergio dito, hindi siya papasok ng basta. Sagot ni Toto. Pero halata sa mukha niyang hindi siya sigurado. Pero hindi rin malabo na subukan niya. Hindi nagtagal, umalis sina Kapitan at Rogel para bumalik sa patrol. Si Toto nagpaiwan sa labas ng karinderya. Unwaring naka-duty, si Mara umuwi na rin pero nagbilin na babalik siya kung may kailangan. Naiwan si Elias sa loob, sa pagitan ng kusina at stockroom. Nakaupo sa maliit na bangko, nakikinig sa tunog ng ulan at sa bawat yabag sa labas. At doon, sa oras na akala nila ay safe na, dumating ang tunay na patibong. Bandang tanghali kinabukasan, nagsimula ang karinderya. May mga customer na dumating, mga tricycle driver, construction worker, ilang kabataan na galing sa paglikas. Si Aling Mercy, kumikilos na parang normal, nagsasandok ng ulam, nagbibiro, nagbabantay ng pera sa kaha. Si Elias, nakaupo sa sulok, kunwari kumakain, pero ang mata niya nasa pinto at sa kurtina papuntang stockroom. Si Naya, tahimik lang sa loob, halos hindi humihinga. Mercy, dagdagan mo na yung sabaw, sabi ng isang customer, si Kuya Renan Poblador, regular sa karinderya. Oo, sagot ni Aling Mercy, pero habang nagsasandok siya, napapatingin siya sa bintana. May kakaiba sa hangin. Hindi na bagyong mabigat, kundi pakiramdam na may nakamasid. At totoo nga, may huminto sa tapat ng karinderya. Isang van na kulay gray, walang malinaw na logo. Bumukas ang pinto. Bumaba si Berto at Nimrod.
At sa likod nila, si Sergio Montalban. Tuyo ang polo, parang hindi na ulanan. Parang siyang araw sa gitna ng baha. Nanikip ang lalamunan ni Elias. Hindi siya pwedeng tumayo na parang may takot, pero hindi rin niya pwedeng magkunwari lang. Pumasok si Sergio sa karinderya na parang customer. Umupo siya sa gitna, tumingin sa paligid, ngumiti. Aling Mercy, bati niya, malakas para marinig ng mga tao. Ang sipag niyo kahit bagyo. Nanlaki ang mata ni Aling Mercy. Pero nagawa niyang ngumiti, yung ngiting pang negosyo. Ay Sergio, syempre, kailangan kumayod. May lugaw ka? Tanong ni Sergio. Pero hindi lugaw ang habol. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad sa direksyon ng likod. Sa direksyon ng stockroom. Oy, mabilis na sabat ni Aling Mercy. Mas malahas ang boses para magmukhang normal. Diyan sa likod. Bawal. Marumi. Bodega. Tumigil si Sergio. Tumingin sa kanya na parang natatawa. Mercy, hindi ako bata para pagbawalan. Berto at Nimrod pumuosto sa pintuan, parang nagsasara ng mundo. Biglang natahimik ang ilang customer. May mga nagkunwaring kumain, pero ang iba tumayo na at lumabas, ayaw madamay. Lumapit si Elias, dahan-dahan. Sergio, sabi niya, mababa. Anong kailangan mo? Mumisi si Sergio. Eto ka pala. Tumingin siya sa braso ni Elias na may benda. Masakit, sakripisyo mo yan para sa babaeng tinatago mo? Napalunok si Elias. Wala akong tinatago. Wala, sabi ni Sergio. Tapos bigla siyang sumigaw. Berto! Sa isang iglap, hinila ni Berto ang kurtina papuntang stockroom. Nanginginig ang kamay ni Aling Mercy, pero hindi siya makagalaw. Si Elias sumugod, sinubukang pigilan si Berto, pero may biglang humawak sa kanya sa balikat. Si Nimrod. Tabi, singhal ni Nimrod. At bago pa tuluyang mabuksan ang pintuan ng stockroom, may isa pang boses na dumagundong sa labas. Boses ng babaeng matatag, malinaw, may otoridad. Walang gagalaw. Bumukas ang pinto ng karinderya. Pumasok si Ate Kiara Lonto. Naka-raincoat, hawak ang folder. May dalawang pulis sa likod niya, Sergeant Dennis Yumul at PCPL Liza Magsino, at isa pang lalaki na naka-ID lanyard, si SPO1 Arman Villacorta. Good afternoon, sabi ni Ate Kiara. Diretso ang tingin kay Sergio. May warrant tayo. Nanlaki ang mata ni Sergio, pero mabilis siyang nagkunwaring kalmado. Warrant? Para saan? Anong kalokohan to? Inangat ni Sergeant Yumul ang papel. Search warrant, sir. Para sa illegal possession ng mga dokumento at para sa suspected intimidation at obstruction. At may complaint na rin mula sa barangay. Wala kayong karapatan, simula ni Sergio. Pero pinutol siya ni Attorney Kiara. Meron, sagot niya, malamig. At kung pipigilan niyo ang search, dagdag kaso yan. Napatras si Berto. Si Nimrod pinitawan si Elias. Si Aling Mercy halos mapaupo sa ginhawa at takot. Kapitan Ruel, singhal ni Sergio. Biglang nagbago ang tono. Ikaw nag-setup nito. Hindi sumagot si Kapitan dahil naroon din siya ngayon. Pumasok mula sa gilid kasama si Toto at Rogel. Sergio, sabi ni Kapitan, tama na. Sa loob ng stockroom, dahan-dahang lumabas si Naya. Maputla, nanginginig, pero nakatayo. Hawak niya ang backpack at sa mata niya may halong takot at tapang. Yung tapang na napipilitang lumabas kapag wala ng ibang paraan. Siya ang witness, sabi ni Attorney Kiara. At kung gagalawin niyo siya, immediate arrest. Tumawa si Sergio, pilit. Witness? Sano? Sumagot si Naya paos pero malinaw. Sa pananakot, sa paghabol at sa pagkuha ng ebidensya. Suminya si Attorney Kiara sa pulis. Search! Isa-isang binuksan ang mga bag at tinukoy ang mga papel. Kinuha ang sobre. Piniktura ng mga dokumento. At nang buksan ni PCPL Magsino ang phone ni Berto na may court order sa warrant scope, lumabas ang thread ng messages, mga utos, mga location at isang malinaw na linya. Kunin ang sobre. Ipaalala mo kay Elias ang utang. Namutla si Sergio sa unang pagkakataon. Hindi dahil takot siya sa pulis, kundi dahil may ebidensya na. Hindi ako yan. Mabilis niyang depensa. Pwedeng peke yan. Pero si Toto biglang nagsalita. Kap, may record tayo. Yung mga koleksyon niya. Yung mga resibo na pinakita ni Aling Mercy dati. Yung mga nagpautang kuno, pero may interest na sobra. Naglabas si Aling Mercy.
ng lumang envelope mula sa kaha. Ito, sabi niya. Nanginginig ang kamay. Mga resibo yan ng mga taong umiiyak sa karinderya ko dati. Tapot magsumbong. Tinanggap ni Attorney Kiara. Salamat, Aling. Tumingin si Attorney Kiara kay Sergio. Sergio Montalban, you are being arrested for intimidation, attempted coercion, and obstruction related to a criminal investigation. Anything you say can and will be used. Wala kayong... Biglang sigaw ni Sergio. Sinubukang umatras, pero hinawakan siya ni Sergeant Yumul at nilapatan ng posas. Si Berto at Nimrod sinubukan pang tumakbo, pero naharang ni Rogel at Toto sa may pinto. Ilang segundo lang, posas din sila. Sa gitna ng karinderya, umiiyak si Aling Mercy. Hindi dahil naaawa, kundi dahil sa wakas, may tumayo rin laban sa takot. Si Elias, nakatayo sa sulok, parang hindi makapaniwala. Naya, nanginginig pa rin, pero may luha na tumulo. Luha ng pagod, luha ng pagkabigla na hindi siya iniwan. Habang inilalabas si Sergio, lumingon siya kay Elias at kahit nakaposas, may nanunuot pa ring yabang sa mata niya. Akala niyo tapos na, sabi ni Sergio. Halos pabulong pero rinig ni Elias. Hindi lang ako ang may hawak ng mga ganitong trabaho. May mas matas. At kapag nalaman nila na nagsalita kayo, babalik sila. Napalunok si Elias dahil alam niyang totoo iyon. At sa sandaling iyon, kahit na aresto si Sergio, naramdaman niyang hindi pa tapos ang laban. Pero nagsimula na ang pag-asa. Hindi agad naging masaya ang umaga matapos maaresto si Sergio. Walang ganong klasing himala sa totoong buhay. Lalo na kapag ang kalaban mo ay taong matagal nang nakaugat sa tapot. Ang totoo, pagkatapos ng posas at mga papel, dumating ang mas mabigat. Mga tanong, mga bulong, at mga matang hindi mo alam kung kakampi o kalaban. Sa barangay hall kinabukasan, punong-puno ang maliit na opisina. Nandoon sina Kapitan Ruel, Kagawad Selma at Kagawad Poch, si Toto na halatang ilang araw ng puyat, si Mara na may bitbit na notebook, si Aling Mercy na nanginginig pa rin, at si Elias na nakaupo sa gilid, nakabalot ang braso. Sa kabilang side, si Naya may suot na simpleng jacket at cap, nakayuko pero nakikinig. Sa harap nila, si Attorney Kiara Lontok ang nagsasalita. Kalma, diretso, parang sanay sa kaguluhan, pero hindi nagpapaapekto. Makinig tayo, sabi ni Attorney Kiara. Ang pag-aresto kay Sergio, malaking bagay, pero hindi ito katapusan. Ang pinaka-importante, maprotektahan si Naya bilang witness at mapanatiling buo ang chain of custody ng documents. Chain of custody? Tanong ni Kapitan. Kung sino humawak, kailan, saan, paano, sagot ni Attorney Kiara. Para walang makapagsabi na peke o dinagdagan o ninakaw. Kaya lahat ng papel na yan, naka-inventory na. May photos, may signatures. Good job yung pulis kagabi. Si PCP Liza Magsino na naroon din para mag-follow up, tumango. Nakasil na po yung evidence. Dadalhin sa station at i-forward sa proper unit. Pero, Ma'am Kiara, may note rin po kami. May ibang number sa phone ni Berto na hindi pa namin natetrace. Napalunok si Naya. Yun yung sinasabi ko, may mas mataas. Alam namin. Sagot ni Sergeant Dennis Yumul, seryoso. Pero kailangan nating maging maingat. Ang mga ganitong grupo, hindi nag-iisa. May mga galamay. Si Elias tahimik lang, pero hindi mapakali ang kamay niya sa tuhod. Sa loob-loob niya, kahit naaresto si Sergio, parang hindi pa rin siya makatulog ng maayos. Parang may matang nakasilip sa bintana kahit tanghali. Pagkatapos ng meeting, lumapas sila sa barangay hall. Sa labas, may ilang tao na nakatambay. Mga marites, mga kuryos, mga taong gustong malaman ng totoo. Narinig ni Elias ang mga bulong habang dumadaan sila. Yan daw si Elias, tinago yung babae. Baka kasabwat din. Pero sabi ni Mara, tumulong lang. Si Sergio kasi, matagal nang ganyan. Hindi na nilingon ni Elias. Hindi niya kayang sagutin ang lahat pero ramdam niya ang bigat ng bawat tingin sa likod niya. Lumapit si Mara sa kanya habang naglalakad sila pa uwi. Huwag mong pansinin, bulong niya.
Normal yan. Kapag may nagbago, laging may ayaw. Alam ko, sagot ni Elias, pero ang tono niya, pagod. Pero iba yung tingin nila, parang naghahanap sila ng masisisi. So, Eddie, wag kang magpapakita ng takot, sabi ni Mara, tapos numiti ng kaunti. Alam mo, kung tutusin, kung hindi ka tumayo kagabi, baka wala na tayo rito. Hindi sumagot si Elias. Hindi niya gustong maging bida sa kwento ng iba. Gusto lang niyang matapos ang araw na payapa. Si Naya, nakasunod sa kanila, tahimik, hanggang sa bigla siyang nagsalita, halos pabulong. Elias, pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mababato ng ganitong chismis. Huminto si Elias at tumingin sa kanya. Kahit wala ka, may chismis pa rin sa San Roque, sagot niya. Pilit nagbibiro, pero seryoso ang mata. Ang importante, buhay ka. Naya bahagyang ngumiti, pero mabilis ding nawala. Buhay, pero parang hindi pa rin ligtas. Hindi siya mali. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang bumalik sa normal ang bayan. Pero sa ilalim ng normal, may bagong ugong. Si Sergio nasa kustudiya, oo. Pero ang mga dating tauhan niya, may ibang kaibigan, may ibang pinsan, may ibang naniningil sa palengke na parang wala lang. At si Elias, naging target sa tahimik na paraan. Una, nawala ang ilang clients niya. Yung dati niyang suki na nagpapaayos ng bubong, biglang nagsabing, next time na lang. Yung isang may-ari ng maliit na tindahan, umayaw magpagawa ng shelves dahil baka madamay. Yung iba, hindi na sumasagot sa text. Isang hapon, habang nag-aayos si Elias ng sirang bintana sa bahay ni Mang Doroteo, may dumaan na lalaking hindi niya kilala. Nakapolo, nakakap, at parang sinasadya ang mabagal na lakad. Elias, di maunahan? Tanong ng lalaki. Nakangisi. Oo, sagot ni Elias, tumigil sa pagpukpok. Wala lang, sabi ng lalaki, parang casual. Sabi nila, matapang ka raw. Kaya lang, ang tapang napuputol kapag wala ng kliyente. Tumawa siya, tapos umalis. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Elias. Hindi dahil sa bagyo, tapos na ang bagyo sa langit, kundi dahil sa bagyong dumarating sa kabuhayan. Yun ang mas tahimik, pero mas matagal. Sa kabilang banda, si Naya, inilagay muna sa protective arrangement. Hindi man official na witness protection program, pero may local support. Sa bahay ni Aling Mercy pa rin siya natutulog sa stockroom. At tuwing lalabas siya, may kasama si Mara o si Toto. At madalas may tanod na nakadikit sa malayo. Parang preso, minsang biro ni Naya kay Mara. Pero halata ang lungkot, pero ako yung biktima. Mas mabuti ng buhay na preso kaysa patay na malaya. Sagot ni Mara, pero sabay hinawakan ng braso ni Naya. Konti na lang. Kapag nakapag-file na at nakapag-testify ka na, mas lalakas ang aso. Mas mahihirapan silang gumalaw. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang mga hearing. Si Attorney Kiara, gumagalaw ng mabilis. Nag-file ng restraining orders, nag-request ng police assistance, nagpo-ordinate sa mas mataas na unit para sa posibleng syndicate link. Si Naya, sa bawat interview, paos ang boses pero matatag. Parang bawat salita niya, binabayaran niya ng takot, pero binibigay pa rin niya. Si Elias, kahit hindi siya witness sa smuggling mismo, naging witness sa pananakot. Tinawag siya sa station para magbigay ng statement tungkol sa pagpunta ni Sergio sa bahay, sa attempted coercion, sa pagpasok nila sa karinderya. Sa labas ng station, habang hinihintay nila ang kopya ng statement, umupo si Elias sa bangko. Si Naya umupo sa kabilang dulo. Tahimik sila pareho, hanggang sa nagsalita si Naya. Elias, sabi niya mahina, may naiisip ako. Ano? Tanong ni Elias, tumingin sa kanya. Yung accounting service, sagot ni Naya. Hindi ito yung panahon na gusto kong mangarap. Pero habang naghihintay tayo, pwede akong tumulong sa mga small business dito. Bookkeeping, inventory, legal receipts, para hindi sila maabuso ng mga tulad ni Sergio. Napatingin si Elias sa kanya, nagulat. Bakit mo gusto gawin yun? Kasi kapag may alam ka na, hindi mo na kayang manahimik. Sagot ni Naya. At saka, ayoko na yung buhay ko puro takas.
Mara, na nakarinig habang papalapit, ngumiti. Pwede yan. Maraming tindahan dito ang sabog ang records. Laging naloloko sa supplier. Pero kailangan mo ng lugar, sabi ni Elias, nag-iisip. At kailangan mo ng tiwala ng tao. Yun yung mahirap, amin ni Naya. Pero baka sa simula, kay Aling Mercy. Tapos dahan-dahan. Sa unang pagkakataon matapos ang bagyo, may maliit na liwanag na suminaw sa dibdib ni Elias. Hindi yung liwanag ng biglang yaman, kundi liwanag ng direksyon. Kasabay ng liwanag, may sugat. Isang gabi, pag uwi ni Elias sa bahay niya, yung bahay na pinipilit niyang ayusin kahit may butas, nakita niyang bukas ang gate niya. Hindi sira, hindi pilit, bukas lang, parang may pumasok na hindi natatakot. Pumasok siya, hawak ang flashlight. Tahimik. Pero sa mesa niya, may isang papel. Walang pirma, walang pangalan. Isang maikling sulat kamay lang. Akala mo tapos na. Hindi ka lang pinapatay dahil may gusto kami. Nanlamig ang kamay ni Elias. Hindi niya alam kung sino kami. Pero alam niya, si Sergio, maaring nasa loob ng kulungan. Pero ang bagyo, hindi pala iisang ulap lang. Marami pa. At ngayon, isa-isa na silang gumababa sa buhay niya. Hindi na muna umuwi si Elias ng gabing iyon. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil naputo na siyang hindi ipagsasawalang bahala ang mga babala na hindi mo alam kung kanino galing. Yung papel sa mesa niya, maliit lang, pero ang bigat. Parang bato, parang may kamay na humahawak sa batok mo kahit mag-isa ka. Lumabas siya ng bahay na walang ingay. Sinarado ang gate at naglakad papunta sa barangay hall kahit madaling araw. Sa kalsada, tahimik ang San Roque. Pero ngayon, ang katahimikan ay hindi na nakakaaliw. Parang may nagtatago sa bawat sulok. Pagdating niya sa barangay hall, nandoon si Toto Bansil sa duty, halatang puyat na naman. Pagkakita niya kay Elias, agad siyang tumayo. Anong nangyari? Tanong ni Toto. Mabilis, parang alam na may mali. Hindi nagsalita agad si Elias. Iniabot niya yung papel. Binasa ni Toto at nakita ni Elias kung paano kumunot ang noo ng kaibigan niya at paano lumipat ang tingin sa paligid na parang biglang may narinig. Kap, bulong ni Toto. Dapat makita to ni Kapitan. Tinawagan nila si Kapitan Ruel. Pagdating ni Kapitan, suot pa ang lumang jacket. Halatang bagong gising pero alerto. Binasa niya yung sulat at hindi na siya nagkunwaring okay. Hindi na ito simpleng pananakot, sabi ni Kapitan. Ito na yung mensahe ng mga taong gustong bumawi. Elias, hindi ka na pwedeng mag-isa. Ayaw ko nang madamay pa kayo, sagot ni Elias, pagod ang boses. Una, bahay ko. Sunod, karinderya. Tapos ngayon, hindi ikaw ang dumadamay, putol ni Kapitan. Sila ang nanggugulo. Ang tanong, paano natin sila haharapin nang hindi tayo napapatay? Dumating si Mara ilang oras pagkatapos, dala ang kape at pandesal, kasama si ating Kiara Lontop, na mukhang hindi na rin natulog. Sumabay na rin si Sergeant Dennis Yumul, dahil may follow-up sa kaso ni Sergio. Sa maliit na opisina, nagtipon sila, Kapitan Ruel, Toto, Mara, Attorney Kiara, Sergeant Yumul at si Elias. Si Naya, hindi pinayagang lumabas agad. Pero sinundo siya ni na PCPL Liza Mancino at Aling Mercy at dinala sa hall para makarinig ng update. Pagpasok ni Naya, napansin niya agad ang mukha ni Elias. Pagod pero mas matapang kaysa dati. Parang may bagong layer ang mata niya. Hindi na lang takot, kundi determinasyon. Tanong nangyari? Tanong ni Naya, mahinang lumapit. Iniabot ni Mara ang sulat, nabasa ni Naya at napahawak siya sa bibig. Hindi sila titigil, bulong niya. Tama, sabi ni Attorney Kiara. At dahil hindi sila titigil, gagawa tayo ng mas solid na hakbang. Hindi na lokal-lokal lang. Ma'am, singit ni Sergeant Yumul, na forward na yung case. May koordinasyon na sa mas mataas na unit. Pero kailangan ng dagdag witness at mas malinaw na link. Yung smuggling documents ni Naya, malaking bagay. Pero kung may local intimidation ring nangyayari, katulad ng sulat na to, mas lalakas ang kaso ng conspiracy. May idea ako, biglang sabi ni Naya. Nanginginig pero malinaw. Yung folder na kulang,
yung nasa dating boss ko, si Ramon de la Vega. Hindi ko makuha. Pero may isang tao, may isang supplier, na minsang nagpadala ng kopya sa email ko, bagong tuluyan tumakas. Hindi ko nabuksan noon dahil takot akong matrack. Pero baka yon ang missing link. Tahimik ang lahat. Si Mara, napalunok. May access ka pa sa email? Tumango si Naya. Oo, pero risky. Ako ang bahala sa legality, sabi ni Attorney Kiara. Kung may consent mo, gagawin natin to ng maayos. Sa police station, with proper documentation, para hindi ma-question. Kailan? Tanong ni Kapitan. Ngayon, sagot ni Naya. At sa boses niya, halata na pagod na siyang tumakas. Kung patatagalin pa natin, mas marami silang oras. Hindi na sila nag-aksaya. Dinala nila si Naya sa station, kasama si Ate Kiara at si PCP Eliza. Sa loob ng maliit na office, binuksan ni Naya ang laptop na hiniram ni Mara at pumasok sa email. Nanginginig ang kamay niya habang tinatype ang password. Si Elias nakatayo sa likod, tahimik lang. Pero ramdam ni Naya na nandoon siya, hindi para manood, kundi para siguraduhing hindi siya mag-isa. Okay, bulong ni Naya. Ito, may email thread, may attachment, scanned documents, shipment logs, at isang spreadsheet na may listahan ng codenames. At sa pinakailalim, may pangalan na pumukaw sa lahat. Ramon de la Vega and Sergio Montalban. Basa ni Naya, nanginginig ang tinig. Meron ding iba, sabi ni PCP Liza, lumapit. Teka, may A. Villacorta dito. Nanikip ang dibdib ni Elias. SP1 Arman Villacorta? Tanong niya, paos. Napatingin si Sergeant Yumul, biglang seryoso. Arman Villacorta yung pasama natin nung araw na may warrant. Sandaling tumahimik siya. Tapos tumingin kay Attorney Kiara. Kung totoo to, may insight. Hindi nagsalita si Attorney Kiara ng ilang segundo. Kita sa mata niya ang bigat ng ibig sabihin. May taong akala nila kakampi, pero posibleng konektado sa kalaban. Anong gagawin? Tanong ni Mara, halos pabulong. Hindi tayo gagalaw ng emosyon, sagot ni Attorney Kiara. I-turn over natin to sa tamang unit. At kung may internal involvement, kailangan ng discreet operation. Kailangan ligtas si Naya, kailangan ligtas si Elias. Doon, lumitaw ang pinaka hindi inaasahan. Hindi lang pala smuggling ang hawak nila, kundi sistema, isang maliit na bahagi ng mas malaking makina. Lumipas ang mga buwan. Hindi mabilis ang hustisya. May mga postponement, may mga hearing, may mga pananakot na dahan-dahan. Pero dahil kumpleto na ang ebidensya, mula sa dokumento ni Naya, sa search warrant incident, sa mga resibo ni Aling Mercy, sa sulat na iniwan sa bahay ni Elias, nagsimulang bumigat ang kaso. Si Sergio tuluyang nakulong at naharap sa mas mabigat na kaso. Sina Berto at Nimrod na pressure at sa takot na mas matagal makulong, nagbigay ng impormasyon. Si Ramon de la Vega na una pang nagtangkang tumakas pero na-flag at nahuli sa checkpoint dahil sa koordinasyon ng mas mataas na unit. At yung mas masakit, si SPO1 Arman Villacorta na dati nilang nakasama na imbestigahan. Hindi man siya agad nahatulan pero natanggal siya sa field at isinailalim sa internal case. Sa barangay, kumalat ang balita at ang mga tao unti-unting natupong hindi lahat ng nakauniforme ay ligtas pero hindi rin lahat ng mahirap ay madaling apihin. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Elias unti-unting bumangon. Hindi dahil yumaman siya bigla, kundi dahil nagsimulang bumalik ang tiwala ng mga tao. Yung mga nawalang kliyente, dahan-dahang bumalik, lalo na nang makita nilang hindi siya sumuko at hindi siya nagbenta ng tao para sa pera. Si Aling Mercy naglagay ng maliit na karatula sa karinderya. Walang mananakot dito. Parang biro pero may bigat. Si Mara mas naging matapang sa radyo. Tuwing may report ng harassment, siya ang unang naglalabas ng impormasyon ng maayos, hindi chismis, kundi guidance. Ang lalapit, sino tatawagan? Si Toto, na dati tanod lang na kinakabahan, naging mas buo ang tindig. Hindi na siya basta tabi, natuto siyang tumindig kahit may kaharap na mas mayaman. At si Naya. Matapos ang ilang buwan ng hearing,
nakahanap ng pagkakataong mag-umpisa ulit. Sa tulong ni Attorney Kiara at ng local business group na tinulungan ni Mara buuin, nakapag-set up siya ng maliit na bookkeeping and inventory assistance sa likod ng karinderya ni Aling Mercy. Hindi ito malaking opisina, isang mesa, isang lumang laptop at isang kahon ng resibo. Pero para kay Naya, ito ang unang lugar na hindi niya kailangang tumakas. Isang hapon, habang inaayos ni Naya ang ledger ni Aling Mercy, dumating si Elias, may dalang kahoy at pako. Mag-aayos ako ng shelf. Sabi niya, simple, para sa files mo. Napatigil si Naya, napatingin, hindi mo naman kailangan. Sabi niya, gusto ko, sagot ni Elias. Tapos ngumiti siya ng bahagya. Kasi dito nagsimula lahat. Sa silong. Tahimik si Naya, tapos tumago. Sa silong. Ulit niya, parang tinatanggap na ang salita bilang simbolo. Hindi ko inakala na yung isang gabing humingi ako ng tulog, magiging dahilan para mabuhay ulit ako. Hindi lang ikaw. Sagot ni Elias. Ako rin. Saglit silang natahimik. Walang bigla ang romance na pilit. Realistic ang buhay. May trauma, may sugat, may takot na minsan bumabalik kapag may dumadaang van sa palengke. Pero may isang bagay na mas totoo. May pag-asa na hindi galing sa pera, kundi sa taong piniling tumayo. Sa labas, kumikislap ang araw pagkatapos ng mahabang tagulan. Sa karinderya, may mga kumakain, may mga tumatawa, may mga nagkukwentuhan. Ang San Roque unti-unting bumabalik sa sarili. Pero may bagong natutunan. At si Elias, sa wakas, nakatulog na rin ng mahimbing isang gabi, hindi dahil wala ng bagyo sa mundo, kundi dahil natuto na siyang harapin ang bagyo kasama ang mga taong naging pamilya niya sa gitna ng dilim.